guys! Welcome back to my channel! Ayan guys, good morning! Katatapos lang namin mag-walk ng aking Junakis. So, mamaya may kukwento ko sa inyo. Konting kwento lang naman pero mas makaka-relate kayo o ano yan, related sa sari-sari store and sa ating negosyo. So, yon ay isang pangyayari sa aking buhay. So, sa aking buhay talaga yun. No? So, pangyayari sa tindahan na hindi ko inaasahan na mangyayari sa akin. So, yan. Ay, i-share ko sa inyo yung pangyayaring yun. So, konting kwento lang naman. Pero, mahalaga siya. Mahalaga para sa atin. No? So, mamaya, kukontinue ko yung ating kwentuhan kasi ngayong maga asikasuhin ko muna yung ating Junakis na makulit. So, ang aga namin nagising, nagwalk-walk kami. Then, baka antungin to ng maaga. So, mamaya na tayo magkwentuhan. So, yun. Hi guys! Magandang hapon po sa inyo. So, nagbabalik ang inyong ate Remzy Gutierrez po, ang inyong kasari ng Caloocan. So, ayan, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, mag-share po ako sa inyo ng konting nangyari sa akin. Konti talaga, no? Nangyari po dito sa tindahan ko, ito lang po, itong Monday lang po, o Sunday or Monday kung di po ako nagkakamali, no? So, yan po isa, siguro mahalaga para, mahalaga ma-share ko sa inyo para kahit pa paano magkaroon kayo ng aware kayo sa pagdating sa ating sari-sari store, no? Kasi medyo hindi maganda yung nangyari Monday sa amin kasi nga yung pero bago ko maikwento yung namin. So, magti-thank you lang po ako sa mga nag-subscribe sa akin sa aking 194,000 na subscriber. Joke lang po. Nagti-thank you po ako sa inyo na napansin nyo yung aking video, yung aking channel. So, thank you very much po. So, God bless po sa inyo. Then, sa mga hindi pa po nakakapansin at di pa po nakakapag-subscribe, sa mga nakapanood na po ng aking mga video at nakalimutan mag-subscribe, please, mag-subscribe naman po kayo. Malaking tulong sa akin yung ibibigay nyo pong suporta o yung pag-subscribe nyo sa akin, malaking tulong po sa akin. Then, wag nyo na rin po kalimutan ang click o i-touch naman yung aking bell button para po ma-notify kayo sa aking mga video na aking pong i-upload. So, yun nga po, kaya ilang araw din po ako hindi nakapag-upload kasi nga po, yun nga sa nangyari sa akin na yun. So, sabi ko nga, hindi ko alam kung i-share ko sa inyo o hindi na, kasi alam ko naman may mga nakaranas din sa atin, o hindi lang siguro ako nakaranas ng ganon sa isang sari-sari store na nahack ng aming account ng Gcash. So, nung Monday siguro po yung, kasi Sunday ata ko nalagay dito sa taas, no, yung parang karatula ng Gcash dito sa taas. So, yan, siguro Monday ata yun yung nangyari sa amin. So, yun nga, na nakuha na kami ng medyo sa maliit namin tindahan is malaking bagay na sa amin, yung 4,600 plus na laman ng aming Gcash. So, ikukwento ko sa inyo kung ano yung naging nangyari o yung naging conversation namin nung hacker. 100% po napipil ko na siya yung hacker kasi talagang as in nung pagkatapos mangyari yun is doon ko na parang napagtagpi-tagpi yung nangyari, yung mga sinasabi niya at saka yung mga naging ano namin, no? Naging paano yung mga naging transaction namin. So, hindi ko naman din akalain na ganun kasi ang pumasok sa isip ko ay yung pera niya, no? Yung pera niya na 1,000, doon ako nag-focus, nakala ko peke, mali pala po ako ng hinala. So, ang ginawa niya kasi may hawak siya ng, so start ko na po yung kwento nito. So, maging sana mapansin din sakaling mangyari sa inyo is na magkaroon kayo ng idea o ma-aware kayo sa mga ganung gusto na pwede yung kahit sino sa atin, no? Kahit sino sa
sa ating mga kasari na pwedeng mangyari sa inyo. So, yun, i-share ko lang, yun nga, nakuha niya ako dun sa 1,000 pesos na pera niya. Akala ko fake po yun. No? Akala ko fake yung pera niya. So, nagpapaload siya ng Go50. Yun yung, dun niya ako inano, sa Go50 na ayaw niya dun sa keypad, dun sa Cherry Mobile kung dun sa regular load ko na mismo ginagamit. So, ayaw niya dun. Through GCash ang gusto niyang transaction. So, sabi ko sa kanya, wala akong barya dyan sa pera mo. Kahit meron naman, pero kasi nga, nagkaroon ako ng hinala dun sa pera niya. So, sabi niya na lang sa akin, sige te, sabi niya, magka-cash in na rin ako, sabi niya. So, sabi ng pamangkin ko kasi nandito, kasabay niyang bumibili. Sabi niya, bali, sabi niya, bali, 550 yung kukunin mo doon sa 1,000 para sa gano'n niya. So, inano ko siya. Ano yon? Tayo sa ating kwentong chikas, no? So, naka-move on na ako, no? Nung una yung mga ilang araw, medyo parang na ano pa ako. Kasi nga, syempre, malaking bagay din sa atin yung pera. Sa ating mga nag-start ng business at nagpapalago ng business, no? So, yun nga guys, sabi niya sa akin, Go50 yung kanya iloload. So, ayaw niya daw. Through GCash ang gusto niya. So, ginawa ko naman yon, no? Bago siya nag-cash in, na iano ko sana yung cash in niya, niload ako muna. So, hindi pumasok. Hindi nag-transact yung load niya. 2 times sa amin ginawa yon dahil nga pinipilit niya na gawin ko pa. So, nung pangalawang attempt namin na so hindi ko na inulit. Pinauulit niya pa. Then sabi niya pa sa akin, tignan ko nga yung tingnan niya daw yung cellphone. Siguro yung so hindi ko pinatitingin. Siguro yung layo namin is nasa mula doon sa may pinakabintana ng tindahan is mga siguro isang metro o wala, siguro basta malayo, mga kalahating di pa siguro yung layo sa kanya. So, kumbaga, hindi ko alam kung paano niya nakuha o kung sa MPIN man yun or sa ano man yung makukuha niya sa mga details dun sa transaction ng GCash is hindi ko alam kung ano yung nakuha niya. Pero mamaya, may kukwento ko sa inyo tungkol dun sa balik tayo. Ang gulo ko magkwento, no? Pero yun nga guys, sabi niya magka-cash in siya. So hindi kinuha ko yung number nung phone, nung number nung pagsisendan. So hindi niya binigay, no? Tinawag ko so guys, balik tayo. Wala na yung ingay ng aso at yung nakadaan ng truck, no? Pinipilit niya talaga ako na may parang pinipilit niya may makuha siya sa akin or may mangyaring transaction talaga sa amin, no? So nung nandito si Kuya Bong, dala niya na yung cellphone tsaka yung 500 na ika-cash out niya. So binigyan namin yung number namin, no? Binigyan namin yung number namin sa kanya. Then sabi niya sa akin, wala pa bang message, wala pa po ba, sabi niya. Hinihintay kami siguro mga 10 minutes kami naghintay. So sabi niya sa akin, magpapaload na lang daw siya ng regular. So dun kami ata na sa pagpapaload niya ng yung huling-huling yun, yung sa dami ng gusto niya mangyari, dami niya nakalagpas, kumbaga nalagpasan namin yung pakikipag-ano niya dun sa Go50, sa cash in hanggang sa cash out. Pagdating sa regular 50 niya, nagpa-load siya ng regular 50, din niloadan namin. Kinuha ko yung cellphone dun sa asawa ko, din niloadan namin ng regular 50. So, ang sabi niya sa akin, pagka-regular, dumating sa kanya yung load, then sabi niya lang sa akin, pipicturan ko, sabi niya. Yung, di ba yung successfully sent yon, yung nag-appear kagad doon. Di ba? Yun yung napicturan niya, yun yung pinicturan niya. So, hindi ko alam kung doon siya nakakuha ng details o doon niya nakuha para ma-hack
kami. May nakuha siya doon para ma-hack kami. No? So hindi ko alam kasi kung sa MPIN lang hindi naman sa harap-harapan ako nag pindot ng MPIN sa harap niya, no? Hindi parang pagkakaalala ko doon pa lang sa hallway namin is binubuksan ko na yung cellphone, no? Binubuksan ko na yung account namin ng chika, so hindi ko alam na kung paano niya nakuha. So yun yung naging ano namin. So pagkatapos nun, mga ilang minuto, buti kamo yung isang pinsan ko ay nagpa-cash in ng 2,000. So nabawasan pa siya. Dapat ang laman ng GCash namin, ang balance ng laman ng GCash namin is 6,600 plus. So nung nagpa-cash in yung pinsan ko ng 2,000, 5 minutes lang or wala pang 10 minutes, dumating na yung confirmation na nag-send kami ng 2,000. Then nag-send uli kami ng after a minute nag-send uli kami ng 2,000. Then after, yung hawak lang ni Kuya Bong yung cellphone, na bakit nagtataka siya na bakit may dumadating sa kanyang confirmation na nagsisend kami ng pera. So doon pa lang, nung naubos na yung pera, pero kung nalaman ko pa lang, unang send pa lang, unang transaction pa lang, nalaman ko na kasi nasa loob siya, so ang layo pa ng lalakarin niya bago kasi yung hallway namin medyo malayo-layo, kasi ang layo pa ng lalakarin niya bago siya mapunta dito sa tindahan para makapagtanong. So kung naagapan yon, kahit pa paano sana kahit yung 6,000 is na save namin, kasi ang balak kong gawin sana is palitan yung number namin. So mag-change number ako. Yun ang una kong naisip, pero huli na anong gagawin ko yun kasi nga naubos na yung pera. So 2 pesos na lang yung natira dun sa pera namin sa account. So ang bilis ng pangyayari. So doon pa lang nagkaroon na kami ng na yung nagpa-send sa amin ay nagpa-load sa amin, iyon yung hacker. So, ang ginawa namin, tinawagan namin, no? Guys, nung tinawagan namin, yung pinaloadan niya na regular 50, so, sumagot naman siya. Ang kaso mo, nagkakaila siya na hindi daw siya yon, na hindi daw siya pupunta dito sa Frontville at hindi daw siya nagpapaloads. Pero na-recognize ko yung boses niya na siya yon, no? Na parang nakilala ko. So, tinawagan namin yung isa pa, yung nag-appear sa amin. Tinawagan pa namin yung isang number na pinag-sendan ng pera, which is yung nakatanggap ng pera is hindi siya nagre-ring siya pero hindi siya sumagot. Nagre-ring siya pero hindi siya sumagot, na alam namin na yun yung nakapangalan doon. So yun lang, guys, nagbigay lang ako ng konting awareness or konting babala sa mga nag-GCash na pwede tayong anytime maka-encounter ng mga nag-hack, no? Pwede tayong puntahan ng mga nag-hack na yan. So hindi natin alam kung paano sila a-attack or paano mga strategy na gagawin nila. So alam ko diyan, iba-iba gagawin nila, no? Iba-ibang strategy gagawin nila. May makuha lang silang details sa atin, may makuha lang silang konting number na pwede nilang kuhanan ng para ma-hack yung number, yung GCash natin. So yun guys, yun yung naging parang nagkaroon ako ng lesson na pwede kahit sino, o lalo sa mga hindi natin kilala na pupunta o na bumibili o nagiging customer natin sa tindahan, na pwedeng gumawa sa atin ng hindi maganda. So hindi lang tayo pwedeng maging aware sa pagpapalit ng pera, sa mga pera na pwedeng ibigay sa atin na fake, ganyan. Sa ating din ng GCash, yung pakikipag-transaction sa GCash is napakahalaga sa atin dahil yung perang yan is pinagpapaguran din natin, no? Yung perang yan is matagal nating kukunin bago yon. Ingatan nyo yung MPIN nyo, yung OTP na sinasabi nila. OTP ba yun? Basta yun. Hindi
hindi ko rin alam. Basta yung mga 4 digit na pwede nilang nag-a-appear sa confirmation. So guys, yun lang ang masasabi ko lang is mag-ingat tayo. Be safe, lagi tayong kailangan meron tayong yung laging may present of mind tayo palagi pagdating sa pagdadera, kasi napakalaga sa atin, hindi aasenso ang ating tindahan pag lagi tayong nagkakaganon o nalalamangan ng ibang tao, yung nalalamangan ng mga masasamang loob, no? Tayo gumagawa tayo ng paraan para kumita, gumagawa tayo ng magandang kumbaga maayos o yung fair na paraan para kumita, pero may mga tao talaga na gagawa talaga ng masama para sa atin. So yun naman guys, mag-iingat tayo palagi. So, no? Yun naman lagi ko sinasabi, mag-iingat tayo palagi, pero ako hindi ako nakapag-iingat. So nag-iingat naman ako, pero natsyempuhan lang talaga siguro kami, no? Yun, mag-iingat tayo palagi sa labas, dito sa loob ng bahay natin, kahit pumunta tayo sa labas, lagi tayong mag-iingat. Yun lamang po, God bless po. Sana makatulong sa inyo yung aking shinare about sa Gcash natin, sa paano natin iingatan yung ating Gcash o ating business, no? Siguro yun lang, maging aware lang tayo palagi, maging alert tayo sa lahat ng bagay pagdating sa atin, no? Pagdating sa tindahan natin. Yun lamang guys, God bless, magandang hapon sa inyo, at thank you sa mga nanood ng aking video. Yun lamang po, don't forget to subscribe and pakiclick na rin po yung notification bell, please. Thank you.